Magpupulong ang National Anti-Poverty Commission kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga socio-civic groups para sa paglalatag ng Social Development Agenda ngayong Administrasyong Duterte. Ang ulat alamin natin mula sa aming kasamang si Joy Gumatay via phone patch. Ayon sa pinakahuling datos na inilabas ng National Statistical Coordination Board, mahigit 25% ang bumubuo sa populasyon ng mga mahihirap sa ating bansa. Ito ay sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya at ang pagpapatupad ng 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaya naman upang maitaguyod ang pamumuhay ng pinakamahihirap na sektor sa ating bansa, nakatakdang makipagpulong ang National Anti-Poverty Commission sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, mga socio-civic groups at iba pang pribadong organisasyon upang makapaglatag ng Social Development Agenda ngayong Administrasyong Duterte. Ito ay magaganap sa isang national summit sa lungsod ng Davao sa ika-16 hanggang ika-17 araw ng Agosto. Ayon kay Secretary Liza Maza ng National Anti-Poverty Commission, ilan sa mga ipaprioridad ng kanilang ahensya sa magaganap na summit ay ang probisyon ng mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan tulad ng edukasyon, pabahay, murang transportasyon at maayos sa mapagkakakitaan. Siniguro nitong ang National Anti-Poverty Commission ay magsisilbing boses ng mahihirap na Pilipino at tulay na magkokonekta sa taong bayan at gobyerno. Ngunit upang maging matagumpay ang layong ito, patuloy na lalabanan ng ahensya ang korupsyon at political patronage na hindi may kakailang umiiral pa rin sa loob ng mga lokal na pamahalaan. Positibo naman si Secretary Maza na magiging progresibo ang paglalatag ng Social Development Agenda ngayong taon tungo sa pagkamit ng kaunlaran na mararamdaman pati ng pinakamahihirap nating kababayan. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat sa iyo, Joy. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.